Alright, gamit na natin itong QJ Motor SRK 550. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, abot na abot ko yung motor. 550cc siya, pero kapag ginagamit mo siya, hindi mo akalain na 2-cylinder 550cc yung ginagamit mo. Kasi kung nakagamit na kayo ng halimbawa mga Rouser, mga 150cc na mga malalaking motor, parang hawig lang sila. Magkakaiba lang siguro kapag ganyan, medyo mas may timbang lang siya ng konti, pero pag niraride mo talaga siya, grabe, mawawala yung timbang. Sa bagay, kapag niraride mo siya, is nakabalansi ka na eh. Kaya hindi mo ramdam yung bigat. Sa presyo niya is sulit na rin para sa akin dahil malakas na yung motor, madaling gamitin at pasok pa sa expressway. Lalo na sa mga taga Luzon, malaking bagay sa kanila yung nakakapasok sa expressway. Dahil 2-cylinder lamang siya, no? Mas tipid siya compare sa mga 1000cc na mga motor. So syempre, kung isa ka sa mga beginner lang pagdating sa paggamit ng big bike, para sa akin okay na okay siya. Kasi kailangan natin kapag beginner is madaling dalin, mas magaan, at kung medyo gusto mo ng may bilis, at least pagbibigyan ka nito. Pero not to the point na tatalsik ka na. Talagang may lambing pa rin siya kahit na sinagad mo ng ganyan. Pero syempre, ako lang yon, depende na rin sa rider yun, no? Pero sa pananaw ko, sulit na sulit dahil ang bilis mong makarating sa pupuntahan mo, no? Alright, kung ikukumpara mo naman siya sa mga automatic, syempre iba naman yung comfort na ibibigay niya. Pero dito sa suspension kasi is napakalambot, no? Tapos dagdag mo pa yung upuan na napakalambot at ang lapad din, no? Pero pagka umabante ka, ayun lang, medyo pumapayat lang yung upo mo. Pero magagamit mo yun lalo na kapag medyo napupunta ka sa uneven road at mabuhangin para mas mapunta sa harap yung bigat at kumapit yung gulong sa harapan. Alright, sa suspension, ngayon ay nasa asfaltadong lugar tayo. Pero kung idadaan natin sa medyo lubak kagaya nito sa may tulay, okay, mas malambot yung suspension niya sa likod compare sa harap. Medyo merong pitik sa harapan. Although okay naman, hindi siya ganun malala, hindi siya ganun kalala. At kung mapapansin ninyo yung mga pindutan niya, ngayon pa lang nakikita ko na yung ilaw. Meron siyang kulay blue dito. So pagdating sa gabi, hindi ka mangangapa. Pero syempre, kapag matagal mo nang ginagamit yung bike, so kahit di ka na nakatingin, kadalasan master mo na siya, di ba? Pero siyempre, sa mga kagaya ko, halos hindi ko pa siya ginamit ng mga isang buwan, mga isang linggo pa lang. So medyo kinakapa ko pa, lalo na itong selector niya dito sa enter and select button. Okay, dadaan natin dito sa medyo rough. Ano, yung talbog ng suspension, hindi mo maramdaman sa puwet dahil malambot yung upuan. Pero sa harapan yung dama ko. So mas malapad yung manibela nito compare dun sa aking Z1000. At ang maganda dun, mas control mo yung motor, no? At ang kinagandahan pa dito, hindi ka check ng check sa iyong tire pressure kung malambot ba or may problema. Kasi dito pa lang makikita mo na malambot ang ating gulong. Like now, sabi niya dito, front tire pressure is low. So kailangan mong magpahangin na, pero hindi pa naman siya flat. So at least dito pa lang nabibigyan ka na niya ng warning. Sa gauge naman, mas malaki yung kanyang speedometer, nakagitna yung kanyang gear indicator. Siguro kung medyo maliwanag at nakatutok yung araw dito, medyo hindi mo lang siya maaninag ng konti. Pero ngayon sa oras na to, siguro mga 5:30 na, is kitang kita. At gusto ko yung kulay ng kanyang TFT display dahil black yung background. Sa vibration naman ng kanyang makina, sobrang smooth at ang sarap sa pakiramdam na nakakagigil. Yung tipong kahit na mabilis ka na at medyo mataas na yung RPM ng engine, hindi mo feel na parang stress yung makina. Well, syempre 550cc na rin kasi ito at dual yung kanyang piston, kaya maganda yung performance niya pagdating sa high speed. Pero syempre kung kukumpara mo naman sa mga single cylinder,
na mga let's say 400cc, mas matataas yung mga torque nila. So dito dahil 2 cylinder, medyo kukuha muna siya ng buwelo at hindi siya ganun kalakas sa torque. Pero para sa mga beginner nagagamit nito, okay siya. Sa body position, medyo may kataasan din yung manibela at malapad. So hindi siya ganun ka taas. I mean, mas mababa lang siya ng konti. And sa tunog ng tambucho, dinig pa rin naman kung gusto nyo naririnig ang tambucho. Pero para sa akin, okay na ako dito, hindi ko na siya papalitan. Sa bilis, pero syempre hindi naman natin gagawin ngayon dito. So nung natry ko siya sa safe na lugar, umabot ng 160 kilometers per hour yung takbo ko. At sinubukan ko lang naman and then binalik ko ulit sa 100. Okay naman, walang masyadong vibration. Yun nga lang, syempre 550cc lamang siya, so magaan yung motor Kaya medyo nararamdaman mo na yung pag-wave ng hangin sa katawan mo sa 160, which is not advisable naman. Although sinubukan ko lang para matesting kung hanggang saan yung kanyang kapasidad. Pagdating sa gas consumption naman, for me ako natitipiran ako sa kanya. Hindi dahil sa binubuhat ko yung brand ng QJ Motor or pinupush ko kayong bumili ng SRK. Yun lang yung base sa experience ko. Well, syempre nasanay din ako sa mga 1000cc So syempre yung konsumo ng 1000cc, hatiin mo yon at ilalagay mo dito sa 550. Kaya kung gusto mo lang ng mabilis na matipid, baka ito na yung para sa'yo. Natry ko rin ito sa traffic kasi kinuha ko to sa Manila. Galing ako ng Tondo. So pagdating sa traffic, sa singitan, sa pag ganun-ganun sa traffic is dahil nga magana walang problema. Although syempre iba pa rin yung scooter kapag pinang-ride mo sa traffic, gas and go lang kasi yun. Ito kasi may naalala ka pang cambio, hindi mo alam kung magpe-first gear ka ba o magse-second gear. Medyo syempre mas nakakapagod lang siyang gamitin compare sa mga scooter kasi nga nagka-cambio ka pa, nagka-clutch ka pa. Pero sa singitan, kapag kasya ang mga scooter ng mga common na nakikita natin sa kalsada, kasya rin ito. At pagdating sa init ng makina, wala masyado. Actually ngayon, ginagamit ko siya siguro mga 30 minutes na. Mabagal naman yung takbo, so wala naman akong nararamdaman na init dito sa hita ko. Okay, susubukan naman natin yung kanyang brake. Dito tayo sa pinakagilid. Ayan, subukan natin dito. Preno sa harap. So nag-activate yung kanyang ABS. Try naman natin sa likod. Dito tayo sa pinakagilid at itapat natin sa may buhangin. Okay. So hindi nag-lock yung ating gulong sa likod kahit na mabuhangin dito, which is good kasi at least nasubukan natin yung ABS, talagang gumagana siya. At sa mga pagkakataon na hindi inaasahan, talagang bigla kang mapapapreno, is hindi ka tutumba, kagaya ngayon. O, di ba? Dahil naked big bike ito, so yung hangin talagang bangga sa dibdib natin. Pero kung ang takbo lang is 100 kilometers per hour, yun na yung max mo, wala namang problema. Medyo talagang dapat ka nang yumuko kapag lumagpas ka na sa 100 dahil ang lakas ng bangga dito sa ulo, sa dibdib. At naapektuhan din yung ating pagmamaneho dahil napupush backward yung ating katawan. Kaya yung hawak sa manibela medyo, alam mo yun, napapaganyan ka. Meron tayong tinatawag na speed wobble or yung tank slap kung tawagin. So dito sa 160 wala naman akong naramdaman na ganun kahit katiting. Yun nga lang kapag talagang nag 160 ka, pagkatapos naka-stretch yung body mo, ayun nga, dahil natatangay yung ating katawan sa lakas ng hangin dahil mabilis ka nga, so medyo lumalayo yung bigat natin sa manibela at nahihila natin ng konti. Medyo parang, alam mo yun, nawawala yung diin natin sa manibela na kung saan dapat talagang fix siyang ganyan alam mo yun, firm yung hawak mo. At ang napansin ko dito kapag naka first gear ka, malakas yung engine brake niya. Pag binibitawan mo yung throttle, nasusubsub kang ganyan. Tapos pag ginas mo ng konti, medyo may kadyot siya ng ganon. Pero hindi yung tatalsik ka. I mean, malakas lang talaga yung kapit ng clutch siguro. Kasi konting piga lang, pak, gaganon siya.
Kaya ako ginagawa ko segunda. Sa segunda malumanay naman siya. Eto, masusubukan natin yung medyo masikip na daan. At ito 550cc parallel twin engine. So ngayon ay gigilid tayo dito. Walang kahirap-hirap. Ang napansin ko lang is yung kanyang side mirror is masyadong labas. Unlike sa scooter, yung side mirror niya is nakalabas pa rin yung kanyang bar end. Unlike dito, mas nakalabas yung side mirror. Pag tinignan mo sa side ang motor, sporty yung dating, pero pagdating sa harapan, bruskong-brusko at ang tingkad ng kulay. Sa lahat ng SRK 550 na kulay na nilabas nila, itong red ang pinaka gusto ko. At napansin ko mukhang adjustable yung kanyang front suspension kasi may pihitan siya dito. At dahil naka inverted fork siya, ang ganda ng quality ng suspension. Pero kung ikukumpara mo sa likod, syempre mas may pitik nga lang to ng konti. Ito, mas pinili ko dumaan dito sa gas-gas na road para masubukan natin yung suspension. Kasi ayun medyo may talbog talaga yung sa harapan, hindi yung tipong parang lumutang siya. Dito sa likod naman, hindi ko masyado ramdam. Yan kasi yung nagpapapagod sa rider, kaya lagi kong chine-check yung suspension. Lalo na sa big bike kasi hindi yan basta-basta na-upgrade, hindi yan nabibili sa mga motor shop. Kaya kailangan as stock, maganda na yung kanyang quality para hindi ka na mamumroblema na magpalit ng suspension. Okay, sa ilaw, hindi siya ganun kaliwanag base naman dun sa nakita ninyo. Maliit lang yung kanyang headlight at sapat lang, pero hindi pa siya ganun kalakas. Ngayon nalagyan ko na lang siya ng auxiliary light, so depende na lang yun sa inyo. Since naked naman siya, medyo bagay naman, kaya okay. Yung TFT display niya, hindi siya ganun kalaki kasi sa mga Chinese bikes na nilalabas ngayon, palakihan ng TFT display, pero dito cute pa rin. And para sa akin, enough lang. Kasi yung pinaka-importante naman dyan, yung gas, speedometer, and gear indicator, time. Yan yung mga madalas kong hinahanap sa TFT display. Kahit anong posisyon naman nila, basta highly visible, okay na sa akin yun. Sa presyo niya na, let's say 280,000 pesos, which is yun ang benta ng Dream Bike page dito. So, sa 280,000, 550cc twin parallel inline cylinder, pwede sa expressway, medyo malakas na matipid, at para sa mahilig ng decambio, check nyo to. Alright, sa mga gusto namang ma-test ride din, ito ang SRK 550, pwede nyo i-check ang Dream Bike page, PM nyo sila kung available pa rin ito. At maraming salamat sa mga umabot dito, mga kamanibela, at sa mga gusto pang makakita ng maraming reviews ng cars, motorcycle. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel, Manibela TV, at i-follow nyo rin ang aming Facebook page and IG, at pakicomment lang po kung meron pa kayong gustong i-review natin dito sa ating programa. At sa ngayon, ako'y babalik na sa KDR Adventure Camp para isakay na ito sa van dahil iuwi ko na to. Baka madumihan pa at baka umulan. Kaya maraming salamat mga kamanibela, at mag-iwan nga pala ako ng isang napaka-importanting paalala. Lagi yung tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Alright.